Kamakailan nga lamang ay inilunsad ng National Library of the Philippines ang kanilang tinatawag na permanent gallery kung saan makikita rito ang mga orihinal na dokumento, manuskrito, aklat at marami pang iba. Upang alamin natin kung ano ang mga nangyari sa unang araw ng pagbubukas ito at kung ano ang mga matatagpuan sa permanent gallery, panoorin natin ito. Ang kasaysayan ay hindi lamang isang salamin ng nakaraan, kundi isang mahalagang gabay sa ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. At kaugnay niyan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-137 anibersaryo ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas, ay kamakailan lamang inilunsad nila ang kanilang permanent gallery na nagbibigay diin sa pangangalaga ng mahigit sa 80 natatangi at orihinal na dokumento, aklat at manuskrito na nagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa ating mayamang kultura at kasaysayan. Dumalo sa naturang kaganapan sina First Lady Luis Araneta Marcos, Department of Education Secretary Sonny Angara, pati na rin ang heads ng iba't ibang cultural agencies na sumasalamin sa kahalagahan ng cultural milestone na ito. At isa sa mga pangunahing tampok sa exhibit ay ang Murillo Velarde 1734 map na tinaguri ang Mother of all Philippine Maps. Kasama rin dito ang mga makasaysayan at orihinal na manuskrito ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere, El Filibusterismo at Mi Ultimo Adios. Ang dami nating dokumento dito, mga libro na makasaysayan. Nilalabas lang ng National Library ito pag may mga okasyon. So gusto naming ma-appreciate ng mga bata, nakita namin na dapat available siya everyday sa mga kababayan nating Pilipino. Kaya naisipan namin magkaroon ng gallery. Nagkaroon rin ng paglilibot sa NLP Permanent Gallery na pinangunahan ng NLP historian at gallery curator na si Xiao Chua. Dito natin talaga makikita na ikwento ng pagkabansa natin ay napakahirap. Hindi ito madali. Diba? Yung paghubog sa isang bansa na hiwa-hiwalay ang pag-iisip tungo sa isang nasyon na buo, no? At malaya dahil nasa ilalim tayo ng dayuhan. Marami naghirap. At yung mga dokumento na yun na magpapatunay yan. At paglilinaw rin ni Xiao Chua na pili lamang ang mga kinuhang dokumento na tampok sa naturang permanent gallery. Kailangan buo siya, no? Pwede pang ma-appreciate. Yung kailangan ding makita dito ay dapat pag-aari siya ng National Library of the Philippines. Kasi syempre, yung kwento ng dokumento mismo at ano yung ambag ng dokumentong ito sa kwento ng kalayaan natin. Ayon rin sa direktor ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas na si Cesar Gilbert Adriano, ay simula Setyembre ay magbubukas na ng libre sa publiko ang National Library of the Philippines Permanent Gallery. The treasures of the National Library will be available every day para sa inyo. Ang pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas makabansa at mas responsable sa ating mga tungkulin bilang isang Pilipino.